Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Kasmel Panlaan. Shoutout kay Gianna Zel Ramirez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano? Ito. Ayos din ito. Ang espesyal na sugo na puti ay medyo tulala at lubos na nabigla. Hindi niya talaga maintindihan na may mapipilitang pumasok sa hanay ng bagwa. Napakahirap na pilitin ang isang direktang pambihirang tagumpay, kahit 10,000, kung may masira talaga, dapat serious injury, itong Han Sanchen. Bakit parang bata itong Han Sanchen? Bagamat ang mga tao sa kanyang martial arts academy ay hindi kasing husay ng mga nasa liberal arts academy, siguradong lahat sila ay outstanding players, pero bakit parang bata sila sa harap ni Han Sanchen? Masyado pa ba silang bata para magbuhat ng kutsilyo? Halatang hindi. Sa makatuwid, ang sagot ay maaari lamang maging isa, at iyon ay ang Han Sanchen ay masyadong mabangis. Sila ay napakabangis na sila ay ganap na pervert, at maaari mo lamang silang huwag pansinin. Ang espesyal na sugo na nakaputi ay nataranta, ngunit sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa kanyang isipan. Mga tao mula sa Martial Arts Academy, subukan mong pigilan ang kalaban, makakarating tayo sa loob ng 5 minuto. I'm from the School of Liberal Arts, please answer when you receive it. Ito ang espesyal na mensahe ng kanilang sikat na tindahan. Naririnig niya rin na hindi kalayuan dito ang mga taga-akademya ng sining, 5 minuto. Kahit na masira ni Han Sanchen ang hola at ang bitag ngayon, ngunit, sa loob ng 5 minuto, sa kanyang personal na paglilinang at sa matibay na paglaban ng 7 koponan, hindi ito dapat maging problema. Nakuha ko, pinipigilan ko si Han Sanchen, halika kadali. Matapos gumamit ng sound transmission para mag-iwan ng pangungusap, sa sumunod na segundo, pinakilos din ng sagong nakaputing damit ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan at biglang lumipad sa malayo. Oo, tumatakbo siya. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, syempre pipiliin niyang labanan si Han Sanchen hanggang sa wakas. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang nito maaantala ang Han Sanchen, ngunit ang pinakamahalaga, maaari nitong ubusin ang Han Sanchen. At ang bulag na pagtakas ay karaniwang katumbas ng pag-anunsyo na sumuko ka na sa pagtatanggol, nakapakita-kinabang, ngunit mas mapanganib din ito. Dahil kapag tumatakbo ka, mahirap makita ng malinaw kung ano ang ginagawa ng kausap sa likod mo, at kapag tumatakas o naghahabol, ang magkabilang panig ay nakikipagkompetensya sa bilis. Ang bilis ay maaaring sariling kalamangan, ngunit maaari rin itong maging kalamangan ng ibang tao. Ito ay may kinalaman sa pagsusugal, kaya mas mabuting bumitaw at lumaban. Ngunit sa kabilang banda, ang kanyang layunin at misyon ay pigilin si Han Sanchen, hindi pakikipaglaban ay talagang ang pinaka-cost-effective na paraan. How? Want to escape? Then drag reinforcements over. The plan is quite good, but unfortunately, you ignored some details, that is, in terms of speed, hindi ka tugma sa akin. Nang matapos siyang magsalita, biglang gumalaw si Han Sanchen at dirdiretsong humabol patungo sa sagong nakaputing damit. Ang espesyal na sagong nakaputi ay wala man lang balak na manatili, at tumakbo palabas ng buong bilis. Naramdaman niya na kahit hindi niya moari kung gaano kabilis si Han Sanchen sa larong parang agila sa paghuli ng manok, hindi naman siguro magiging malaking problema kung makakapit siya ng 5 minuto. Ang ganda lang ng idea na ito, pero minsan sobrang payat talaga ng display. Hindi naman siguro pinangarap ni Bai Yiteshi na ang inaakala niyang 5 minuto ay 5 segundo lang talaga, at nakatayo na sa harapan niya si Han Sanchen. Nang bigla niyang itinaas ang kanyang ulo, nakita ng sagong nakaputing damit si Han Sanchen na nakatayo sa kanyang harapan, at ang kanyang ekspresyon ay biglang naging sobrang takot. Han Sanchen.
Nabigla talaga siya. Talagang naisipan niyang i-delay ito ng 5 minuto, o kahit 4 na minuto, o kahit 3 minuto, o 2 minuto, ngunit ang hindi niya pinangarap ay ito, hindi ito kahit ilang segundo. Dirdiretso siyang hinarang ni Han Sanchen. Ikaw, anong ang bilis mo? Nagtatakang tanong ng sagong nakaputi. May mga bagay na maaaring hindi mo maintindihan kahit wala ka sa ganoong level. Ngumisi si Han Sanchen at sinabing, ngayon, maaari mong aminin ang pagkatalo. Pagdating sa bilis mag-isa, wala talagang mahahanap na kalaban si Han Sanchen, natural, pinili ng taong ito na tumakbo ng direkta para maantala ang oras, para kay Han Sanchen, pinapatabo lang nito ang bibig. Nakakahiya naman kung hindi niya ito kakainin. Joke, bakit ako natalo? Nakalimutan mo na ba ang taya sa pagitan natin? Kailangan mong ilagay ang espada sa leeg ko bago ako matalo, hindi mahalaga kung mabilis ka, at most, maabutin mo ako, hindi pa tayo lumalaban. Kahit na sobrang nakakahiya ang sitwasyon ngayon, malinaw na malinaw din ang Special Envoy in White na hindi pa siya tuluyang nakapasok sa isang desperadong sitwasyon. May chance pa siyang lumaban. Sa kakayahan niya, dapat kaya niyang labanan si Han Sanchen, di ba? Kung magde-delay ka ng ilang minuto, siguro, baka magtagumpay ka di ba? Talaga, ngumiti ng masama si Han Sanchen. Kung ganoon, ilang pakulo sa tingin mo ang makakaligtas ka? Nakangiting sabi ni Han Sanchen. I'm not looking down on you, I respect your strength very much, pero Han Sanchen, wag mo akong maliitin ha. Ilang galaw, medyo hindi nasiyahan ang espesyal na sagong nakaputi. Totoo na hindi siya maaaring maging kalaban ni Han Sanchen sa isang tunggalian, ngunit tiyak na hindi siya isang walang laman na palabas. Konting galaw lang medyo nakakainsulto. Han Sanchen, if I block a dozen of your moves, my people will come immediately, then we will return to the starting point, right? Sa sandaling dumating ang 7 reinforcements, ang sitwasyon ay magiging mas tagilid, bagamat imposibleng talunin si Han Sanchen, hindi sila matatalo. Medyo maingat ang kalkulasyon ng sagong nakasuot ng puti. Ito ay isang normal na algorithm batay sa sentido komon. Really? But I don't think so. I think hindi mo kakayanin ang 3 galaw ko, kaya hindi makahabol ang mga tauhan mo. Sa paningin ko, kapag naabutan kita, talo ka na, ngumiti si Han Sanchen. Kung gusto niyang lumaban ng normal, tinansya ni Han Sanchen na makakalaban niya ito saglit, ngunit kung gustong-gusto niyang manalo, iba ang sitwasyon ng labanan. Wala man lang kakayahan ang lalaking ito na pigilan ang 3 galaw niya. Lahat ay nasa takdang panahon, at lahat ay kalkulado pa rin ng Han Sanchen. 3 moves. Han Sanchen, mababa talaga ang tingin mo sa iba, sayang naman ang pagpapahalaga ko sa iyo ng sobra, medyo galit na sabi ng Special Envoy in White. Sa kanya, hindi lang siya sineryoso ni Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, siya rin ang espesyal na sugo ng Wuyuan at pinuno ng Wuyuan. You will know after you try it, don't say that I bully you. I'll give you a chance, you can show your sword first, sabi ni Han Sanchen na may malamig na ngiti. Sobra namang mangbuli ng iba, Han Sanchen, ngayon ipapakita ko sa iyo ang tunay kong kakayahan. Nang matapos siyang magsalita, ginalaw ng messenger na nakaputi ang kanyang kamay, at ang pamaypay ay naging mahabang espada. Han Sanchen, watch your moves. Ang tuloy-tuloy na passive defense ay naging malinaw sa kanya na hindi ito gagana. Tsaka dahil nilapitan na siya ni Han Sanchen, wala na siyang lalabasan. Sa pagkakataong ito, mas mabuti na magkaroon ng magandang laban kay Han Sanchen. Hindi mo naman kailangan manalo, pero at least hayaan mong seryosohin siya ni Han Sanchen, which is related to his own dignity. Ang sagong nakasuot ng puti ay napakabilis at agad na naging isang after-image, direktang umatake sa Han Sanchen. Alam ni Han Sanchen na ang kanyang unang hakbang ay dapat na isang killing move. Gusto niyang bumili ng oras, ngunit umaasa rin na makahanap ng dignidad sa kanyang sarili. Sa makatuwid, ayon sa teorya, dapat iwasan ni Han Sanchen ang hakbang na ito. Gayunpaman, alam na alam din ni Han Sanchen na habang tumatagal, mas magiging masama ito sa kanya. Kapag masyado nang mahaba, kahit manalo ka sa taya, ano ang mapapala mo sa lalaking ito? Gusto lang niyang sabihin,
Ngunit nang makita niyang paparating na ang kanyang mga reinforcements, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa masunod ang taya. Hindi na siya naglakas loob nung mga oras na yon. Sa makatuwid, kung gaano karaming kapaki-pakinabang na impormasyon ang maaaring itanong ay depende sa kung gaano katagal maaaring umalis si Han Sanchen matapos siyang talunin. Hindi man lang nagtago si Han Sanchen. Lahat ng tunay na enerhiya ay direktang isinaaktibo sa katawan, biglang, ang immortal na misteryosong baluti ay naglabas ng lilang liwanag, at ang gininto ang katawan ay biglang nagliwanag sa katawan ni Han Sanchen, pinrotektahan ng 4 na divine beast sa likod niya ang katawan, at ang kulay ng jade ng ikapitong henerasyong unggoy sa loob ay nagradiated din ng liwanag. Pagkatapos, ang 5 elemento ng banal na bato ay direktang naglalabas ng liwanag ng 5 elemento, na handang maglagay muli ng Han Sanchen anumang oras. Asshole, anong ginagawa mo? Biglang nabigla ang sagong nakaputi. Hindi siya tanga, syempre nakikita niya na kasalukuyang pinaplano ni Han Sanchen na huwag iwasan ang kanyang pag-atake, ngunit piliin na tiisin ito ng mag-isa. Gusto mo na bang mamatay? Noong ginawa ito ni Han Sanchen, hindi ba nilinaw na pinili niyang saktan ang sarili niya para ilagay ang espada sa leeg niya? Baliw ba siya? Kahit ganito tayo manalo, what's the point? Kahit na mas malakas si Han Sanchen kaysa sa kanya, kung lalabanan niya ang sarili niyang pag-atake, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Baliw ka, ngumiti lang ng malamig si Han Sanchen at hindi man lang pinansin. Okay, dahil gusto mong mamatay, ihahatid na kita. Pagkatapos ng maikling sorpresa, mabilis na naunawaan ng espesyal na sugo na nakaputi, dahil gusto mong maglaro ng kakaibang ganito, mapipigilan ka pa ba niya? Patungkol sa pag-uugali ng kaaway sa paghahanap ng kamatayan, mas determinado lamang niyang durugan ang kalaban. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng sagong nakasuot ng puti ang kanyang intensidad, sa isang iglap, halos 100% ng lakas ng katawan niya ang ginamit niya para harapin si Han Sanchen. Magsipilyo. Ang espadang binago mula sa pamaypay ay naging sobrang transparent sa isang iglap dahil sa sobrang lakas at bilis nito. Ang nagninangas na pulang ilaw ay direktang nag-aapoy sa hangin sa paligid, na para bang ito ay magpapasiklab sa paligid. Boom! Sa hangin ng kawalan at kapangyarihan ng pagkawasak, sinira niya ang langit gamit ang isang espada at direktang pinatay si Han Sanchen. Halika! Malakas na sigaw ni Han Sanchen, inayos ang kanyang katawan, at biglang bumukas ang enerhiya sa kanyang katawan. Boom! Ang espada ay direktang tumama kay Han Sanchen, at sa sandaling iyon, ang enerhiya ng espada ay direktang sumabog sa Han Sanchen. Patay ka na. Nang makitang tumama ang suntok ay nagpakita rin ng mabangis na ngiti ang sagong nakaputi. Halos buong lakas ang suntok niya. Ang pagtatangka ni Han Sanchen na pilitin itong tanggapin sa paraang ito ay isa lamang pantasya. Sigurado siya na sa suntok ng espada na ito, si Han Sanchen ay mapipigil o madisable. Boom! Dahil masyadong makapangyarihan ang Jade Sword, tuluyan itong sumabog matapos harapin si Han Sanchen. Nagbago ito sa orihinal nitong anyo, at kasabay nito, itinuro nito ang lahat ng kapangyarihan nito sa Han Sanchen. Boom! Nawala ang enerhiya, at masayang itinaas ng espesyal na sugo ang kanyang ulo sa aura, biglang may espadang biglang inilagay sa leeg niya. Ano? Ito? Paano ito posible? Ito ay imposible. Inangat niya ulit ang ulo niya at subconsciously tumingin kay Han Sanchen. Ngunit nakakalungkot na walang sugat sa katawan si Han Sanchen gaya ng kanyang inaakala. Sa kabaligtaran, parang walang nangyari sa kanya, tahimik lang na nakatayo sa harapan niya. Nagpunas talaga siya ng mata, kaya napaisip siya kung ngayon lang ba siya nasilaw at mali ang nakita, buong lakas niyang pinatay si Han Sanchen, bakit hindi man lang nasugatan si Han Sanchen? Anong nangyari? Kakaiba naman diba? Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, sa iyong pangunawa, ang iyong todo-todo na pag-atake at ang aking pilit na pagtatanggol ay dapat magtapos sa akin na malubha akong nasugatan, tama ba? Panipi, ang nakaputing damit na sugo ay tumanggo ng hindi namamalayan, oo, ganoon dapat. Then have you ever thought about what I just said? There are some levels that you can't reach at all, so naturally you can't pry into things at that level. Ngumisi si Han Sanchen. Bagamat nagkaroon ng kulang time si Emperador Yuwang, hindi niya maaaring hayaan si Han Sanchen na gamitin ang pinakasimpleng paraan upang matanggap ang kanyang pinakanakamamatay na suntok.
Ngunit ang 3,080 gininto ang katawan ni Han ay na-activate na, at kasama ng iba't ibang all-round na proteksyon gaya ng walang kamatayang banal na baluti, maaari nitong kainin ang kalahati ng mga pag-atake ng taong ito. Paano ang natitirang kalahati ng pag-atake? Napakasimple din ng sagot, ibig sabihin, kumain ng husto. Pagkatapos kumain, ginamit ni Han Sanchen ang kanyang 5 elementong banal na bato upang ayusin ito ng galit na galit. Oo, nasugatan si Han Sanchen, gayunpaman, ang 5 elemento ng banal na bato ay naayos ang kanyang mga panlabas na pinsala sa isang napakaikling panahon. Tungkol sa mga pinsala sa loob, ito ay inaayos, ngunit hindi alam ng sagong nakasuot ng puti. Walang paraan sa paligid nito, kung gusto niyang matupad ang gusto niya sa lalong madaling panahon, magagawa lang ito ni Han Sanchen. Ang paggawa nito ay hindi lamang kasing simple ng pagtitipid ng oras, ang pinakamahalagang bagay ay maaari itong direktang makalusot sa psikolohikal na linya ng pagtatanggol ng espesyal na sugo na puti sa isang iglap. Hindi na niya ito iisipin dahil hindi siya nasisiyahan at naghintay ng iba pang kadahilanan. Pagkatapos ng kanyang pagkatalo, ang tanging nasa isip niya ay kung paano sasagutin ang tanong ni Han Sanchen. Ito ang benepisyo ng pagpigil. Narating mo na ba talaga ang kaharian ng Diyos? Medyo manhid nga ang sagong nakaputing damit, sa ilalim ng nakakatakot na lakas ni Han Sanchen, takot at kawalang paniwala lamang ang mayroon siya sa oras na ito. Mayroon kang pagkakataon na mabuhay ngayon, at pagkatapos ay maaari kang mag-practice ng higit pa at maaari mong maabot ang antas na ito balang araw, pagkatapos ay natural mong mauunawaan kung ano ang tungkol sa labanan ngayon. Marahan na ngumiti si Han Sanchen, ngunit, ang pagkakataong ito ay nakasalalay sa kung ipaglalaban mo ito o hindi. I'm really not afraid of life and death, however, I am also a person who keeps my promises. Panalo ka. Kung may gusto kang itanong, magtanong ka lang. I will definitely tell you everything. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!